dapat sa asawa mo lang ikaw sumiping. Kumbaga sa tubig, doon ka lang sa sarili mong balon kumuha ng iyong iinumin dahil baka magtaksil din sa iyo ang iyong asawa. Dapat ang mag-asawa ay para lamang sa isa't isa at huwag makihati sa iba. Maging maligaya ka sa iyong asawa na napangasawa mo noong iyong kabataan. Maganda siya at kaakit-akit gaya ng usa. Sana ay lagi kang lumigaya sa kanyang dibdib at maakit sa kanyang pag-ibig. Ang talatang ito ay parang sigaw ng Diyos sa ating panahon ngayon. Maging tapat ka. Sinasabi niyang huwag mong hayaang mauhaw ka sa maling balon. Ibig sabihin, huwag mong hanapin ang saya sa ibang tao kundi sa asawa mong ibinigay niya. Ang problema kasi ngayon maraming tao ang ginagawang laro ang pag-ibig. Kalandian dito, kalaswaan doon, parang nawawala na ang respeto at kabanalan sa relasyon. At kapag may nakitang gumagawa ng mali, sinasabi pa, ginagawa naman ng iba, edi gagayahin ko rin. Pero tandaan mo ito, ang tama ay tama kahit ikaw na lang ang gumagawa. At ang mali ay mali kahit lahat pa'y sumunod. Ang tunay na lakas ay yung kaya mong manatiling tapat sa isang tao, kahit sa mundong puno ng tukso at panlilinlang. Ang ganitong klasing pag-ibig, tapat, dalisay, at may takot sa Diyos. Yan ang pag-ibig na hindi kailanman mawawala ng halaga. At higit sa lahat, ito ang uri ng pag-ibig na nagbibigay dangal hindi lang sa iyo, kundi pati sa Diyos na lumikha sa iyo. Sa panahon ngayon na tila uso na ang kasinungalingan, lokohan, at temporary love, maging isa ka sa iilan na pipili pa rin ng tama. Ipakita mo sa mundo na ang katapatan ay hindi lipas at ang pag-ibig na may takot sa Diyos ay hindi kailanman maluluma. Kasi sa huli, hindi dami ng karanasan ang sukatan ng tunay na pag-ibig, kundi kung gaano mo pinili ang manatiling tapat kahit maraming dahilan para sumuko.